Ang sikat na artistang si Sky ay nakatagpo ang obsessive na fan sa isang meet and greet event at pina-autograph ang damit nito sa kanya. Habang nagpapapicture, paulit-ulit siyang hinaharas ng fans sa pamamagitan ng malalaswang pananalita. Nang mapansin na tila may mali sa ikinikilos ng lalaki, kumawala si Sky sa takot at puwersahang inalis ng security ang lalaki sa eksena. Gayunpaman, bago pa siya kumalma sa naunang tagahanga, ang sumunod na tagahanga sa linya ay lumilitaw na may mas malaking pangamba. Naramdaman kaagad ni Sky na ang ngiti ng fan na ito ay mas nakakabagabag kaysa sa gawin ng nauna. Lumapit ang batang babae na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Kahit anong sabihin ni Sky, hindi tumutugon ang batang babae at patuloy na tumitig sa kanya ng walang kurap. Dahil sa takot, nagmadaling pinirmahan ni Sky ng kanyang autograph ang damit ng babae at hinimok ang kanyang assistant na si Joshua na bilisan nito ang pagkuha ng litrato. Ngunit sa sandaling kinukunan na sila ng larawan, ang batang babae ay hindi man lang tumitingin sa camera at direkta pa ring nakatitig kay Sky. Ang weird at kakaibang experience na ito ay nagpaalala kay Sky ng isang kakaibang insidente rin na naranasan niya noong isang gabi nang imbitahan siya ng kanyang kaibigan na si Luis. Pagdating niya sa bahay ni Luis, sa di malamang dahilan ay bigla siyang hinila ni Luis ng malakas at tinutukan ng katana, tinatanong kung bakit siya narito. Kaya sinabi ni Sky na tinext niya siyang pumunta rito. Nalilito, tiningnan ni Luis ang kanyang telepono at napagtantong hindi siya ang nagpadala ng mensahe at wala daw siyang maalala na inimbita niya siyang pumunta rito. Inamin ni Luis na nakakaranas siya ng mga nakakatakot na pangitain kamakailan at hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng realidad mula sa mga guni-guni. Pero ipinagpalagay lang ito ni Sky na nagbibiro si Luis at hindi siya sineseryoso. Pinakiusapan siya ni Luis na manatili muna sa kanya ng ilang sandali na sinasabing hindi niya kayang mag-isa. Nang mapansin ang kanyang pagkabalisa, pumayag si Sky na manatili pansamantala. Nang pumunta si Luis sa kusina, sobrang tagal nitong bumalik na nagpainip ng husto kay Sky. Nag-aalala, tinawag niya si Luis habang dahan-dahang lumapit sa kusina. Ngunit biglang tumakbo palabas si Luis sa sobrang takot at tinanong muli si Sky kung bakit siya narito sa kanyang bahay. Bago pa makasagot si Sky ay natigilan si Luis na parang nakakita ng isang nakakatakot na multo. Ngunit nang tumingin si Sky, wala siyang nakitang kakaiba. Ang sitwasyon ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Biglang tumigil ang sigaw ni Luis na para bang may bumara sa kanyang lalamunan. Sa kanyang takot, ang mukha ni Luis ay napalitan ng isang baluktot ng ngiti. Dahilan upang si Sky ay madapa sa pagkabahala. Kinuha ni Luis ang weight plate mula sa sahig, itinaas ito at marahas na binasag sa sarili niyang mukha. Nagpatuloy siya hanggang sa hindi na makilala ang kanyang mukha at patay na bumagsak sa sahig. Nanginig sa takot si Sky pero nilabanan niya ito at naghandang tawagan ng pulis. Ngunit natigilan siya nang ma-realize na wala siyang paraan upang maipaliwanag ang nangyari. Naisip ni Sky kung paano sasabog ang insidente na ito sa media na tiyak ikasisira ng kanyang karera. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, nagpa siyang kumilos na parang hindi pa siya nakapunta roon at tumakas sa eksena. Nang gabing iyon, nakarinig si Sky ng kakaibang ingay sa kanyang bahay. Pero nang buksan niya ang ilaw ay wala naman siyang napansing kakaiba. Ipinagpalagay niya na lang na ang traumatikong karanasan kay Luis ay nag-iwan sa kanya ng pagka-paranoid. Kinabukasan, tinext niya ang matalik niyang kaibigan na si Gemma na humiling sa kanyang samahan siya at manatili muna ng ilang araw. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa di kilalang numero na nagtatanong kung pumunta ba siya sa bahay ni Luis noong nakaraang gabi. Agad niyang napagtanto na may nakasaksi sa insidente. Habang sinusubukang alamin kung ano ang gagawin, narinig niya ang tunog ng mabigat na bagay na nahulog sa kanyang likuran. Kinakabahang lumingon si Sky, sigurado siyang mag-isa lang siya sa bahay. Gayunpaman paglingon niya sa salamin, nakita niya si Luis na nakatayo sa likuran niya. Tumalikod siya para tingnan ito ngunit wala siyang nakitang kakaiba sa silid. Pagtingin sa salamin, muling lumitaw ang figura. Sa takot, maingat na iniling ni Sky ang kanyang ulo, sinusubukang makita ang mukha ng figura. Subalit perpektong sinasalamin ng figura ang kanyang mga galaw. Bigla na lang, napagtanto niya na ang buong karanasan ay isa lamang guni-guni. Pumasok ang kanyang mga assistant sa silid nang marinig ang kanyang sigaw. Dahil hindi niya maipaliwanag ang nangyari, nagsinungaling si Sky at sinabing nakakita siya ng gagamba.
Dahil sa paulit-ulit na kakaibang pangyayaring ito, hindi siya makapag-concentrate sa trabaho. Pag-uwi niya, lalong tumindi ang kanyang takot at nakiusap siya kay Gemma na pumunta kaagad. Upang maabala ang sarili, nagsimulang tumugtog ng organ si Sky, sinusubukang lumikha ng kalmadong pakiramdam at puna ng katahimikan sa bahay. Ngunit isa na namang bigla ang pagkabasag na tunog ang gumambala sa kanya. Nagmadali siyang mag-imbestiga at natagpuan ang baso ng tubig na hindi maipaliwanag na nabasag sa sahig. Noong una, naisip niya na baka hindi maganda ang pagkaposisyon niya sa baso kaya nahulog ito. Ngunit habang kinukuha ang basahan, napansin niya ang isang damit na nakalatag sa sahig. Nakilala ito ni Sky na kabilang sa weird niyang tagahanga na nagpa-autograph sa kanya at kinumpirma ito ng kanyang pirma sa damit. Ang mas nakakatakot pa, habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, napansin niya ang iba pang damit ng kanyang tagahanga na nakakalat sa sahig. Bago pa siya makapag-react, biglang nagpatay ang ilaw sa hallway. Sa dilim ay may nakita siyang figura na nakatayo sa dulo ng bulwagan na sinimulan siyang habulin. Paglabas niya ng pinto ay dumating na pala si Gemma. Bumangon si Sky at lumingon sa likod, ngunit nawala na ang anino. Dahil dito naging alerto si Sky at kinuha ang decorative item bilang sandata at maingat na hinalughog ang bahay, kasama si Gemma na kinakabahang sumusunod sa likod. Habang papalapit si Sky, napansin niya na ang mga nagkalat na damit ay nawala, maging ang basag na baso ay nawala din, at ang baso ng tubig ay ganap na nabuo sa mesa, nagpapahiwatig na ang lahat ng naranasan ni Sky ay isa lamang guni-guni sa kanyang utak. Ang kakaibang sitwasyon ay nagdulot kay Sky na lubos na mataranta. Nang marinig ang mga nag-aalalang tanong ni Gemma, nagpasalamat si Sky sa pagdating niya. Gayunpaman, natatandaan niyang nag-text siya kay Gemma ilang sandali lang ang nakalipas at paano siya nakarating agad, pero sinabi ni Gemma na mahigit 1 oras na ang lumipas mula nang mag-text siya, kaya dahil dito ay lalong nagdulot ito kay Sky na mas malito at mataranta sa nangyayari sa kanya. Desperado para sa mga sagot, ipinagtapat ni Sky kay Gemma ang mga nararanasan niya at ikinwento ang lahat ng nangyari sa huling 2 araw at ang tungkol kay Louis. Iminungkahi ni Gemma na ang traumatikong pagkamatay ni Louis ay maaaring nagpagulat ng husto kay Sky na naging sanhi ng kanyang mga guni-guni. Wala silang maisip na mas magandang solusyon kaya nagpa siya muna si Gemma na manatili pansamantala upang samahan si Sky. Sa pag-aakalang makakatulog na siya ng mahimbing, nahiga si Sky, ngunit kahit malalim na ang gabi, hindi pa rin siya makatulog. Sinubukan niyang kausapin si Gemma pero natulog na ito. Ilang sandali pa, dahan-daang lumingon si Sky kay Gemma para lamang matuklasan ang nakakatakot na ngiti ni Gemma. Sa sobrang takot ay nahulog siya sa kama. Pagbangon niya, nakita niyang wala na si Gemma sa kama at bigla itong lumitaw na kanina pa pala nagising at inalok siyang magkape. Lumalabas na isa na naman itong panibagong guni-guni na nararanasan niya at bukod pa doon hindi niya napansing umaga na pala. Bigla niyang naalala na may importanteng event pala siyang dadaluhan sa araw na ito at late na siya. Isa itong charity gala na inorganisa ng isang maimpluwensyang figura. Sa kabutihang palad, nakarating si Sky sa oras at agad na nagsimulang mag-ensayo. Sa panahon ng rehearsal, gayunpaman, napansin niya ang isa sa mga backup dancer na nakangiti ng nakakatakot sa kanya at bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang binti at bumagsak sa sahig, sumisigaw sa matinding kirot. Mabilis na itinigil ng direktor ang rehearsal at binuksan ang mga ilaw para alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit natigilan at nagtaka si Sky nang mapagtantong maayos naman ang kanyang binti. Bumangon siya at tinanong kung sino ang backup dancer na nagkamali ng posisyon dahilan ng pagkadisgrasya niya, subalit iginiit ng direktor na buong oras siyang nagmasid at walang nakikitang mali sa kanilang posisyon, maliwanag na isa na naman itong halusinasyon ni Sky. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang dressing room para kumalma at nakita niya si Joshua na lumabas ng silid na may nakakapangilabot ng ngiti. Pagpasok sa silid, bumungad sa kanya ang ganap na magulong estado ng silid. Dahil dito binuksan niya ang pinto at sinigawan si Joshua, sinisisi kung bakit nito sinira ang dressing room niya. Pero si Joshua ay nalilito at naaalarma na sinasabing kararating niya lang at hindi siya ang may gawa nito. Si Elizabeth, na kanyang ina at manager, ay pumagitna para pakalmahin ang sitwasyon. Ipinagtanggol ni Elizabeth si Joshua na sinasabing kanina pa sila magkasama ni Joshua. Dahil dito lalo itong nagpakumbinsi kay Sky na ang kanyang halusinasyon ay lumalala ng lumalala. Nang mapagtanto ang kanyang lumalalang kondisyon, nagpa siya si Sky na hindi na siya maaaring magpakita sa publiko at nakiusap sa kanyang ina na kanselahin ang kanyang pagpunta sa charity gala event mamayang gabi.
Gayunpaman, mahigpit na tumanggi si Elizabeth, ipinaalala sa kanya na nakapagbitaw na sila ng pangako na dadalo sila. Dahil wala ng choice, si Sky ay napilitang dumalo sa event at nag-aatubiling umakyat sa entablado. Sa kanyang talumpati, binasa niya ang teleprompter bilang gabay sa kanyang pagsasalita. Ngunit habang patuloy itong binabasa, inanyayahan niya ang susunod na panauhin na magsalita, at laking gulat ng mga audience nang banggitin niya ang pangalan ni Paul Hudson dahil ito ang nakalagay sa teleprompter. Lumalabas na ang panauhin na binanggit niya ay 1 taon ng patay dahil sa car accident. Habang nalilitong nakatingin si Sky sa teleprompter, nakita niya si Paul Hudson na kabilang sa mga guest at may nakakapangilabot na ngiti. Sa takot, napagtanto ni Sky na isa na naman itong halusinasyon. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, gustong kumawala sa halusinasyon na ito. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, wala na ang figura, ngunit ang kakaibang kilos niya ay nagpalito sa mga bisita. Ang host ng event ay nahulog sa stage at nawalan ng malay, at natulala si Sky nang ma-realize na sinira niya ang event na siguradong makakaapekto sa kanyang karera. Pero sa ngayon, wala na siyang paki sa kung ano man ang magiging tingin sa kanya ng mga tao. Basta ang importante ay kung paano niya mareresolba ang problemang di naranas ngayon. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula sa di kilalang individual na nagbabala sa kanya sa panganib na kinasasangkutan niya at nag-alok ng tulong. Hinikayat siya nito na makipagkita kaagad. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip si Sky at tumungo upang makipagkita sa misteryosong individual. Dumating siya sa isang bar at nakilala ang lalaking si Morris. Ipinaliwanag ni Morris na naiintindihan niya ang nangyayari sa kanya ngayon dahil kapareho ito sa nangyari din kay Louis. Sinabi niya na hindi niya personal na kilala si Louis ngunit matagal niya na itong sinusubaybayan nang malaman na ang demonyo ay lumipat kay Louis. Ibinunyag niya na si Louis ay inaalihan ng masamang espiritu o demonyo, at ang demonyong ito ay nasa kay Sky na naman lumipat dahil siya ang huling nakasaksi sa pagkamatay ni Louis. Nalaman niya ito dahil nung puntahan niya ang bahay ni Louis, natagpuan niya itong patay at nakita niya sa telepono ni Louis na siya ang huling tinext nito kaya narito siya upang balaan sa posibleng kahihinatnan niya. Sinabi niya na sa loob ng 1 linggo, lalala ng husto ang kanyang halusinasyon hanggang sa mapunta sa kontrol ng demonyo ang kanyang katawan at gumawa ng pagpapakamatay. Pagkatapos ang sumpa ay malilipat sa huling taong nakasaksi nito, na gagawin silang bagong biktima ng demonyo. Pinag-aralan ng husto ni Morris ang sumpa dahil ang kanyang kapatid ay naging isa sa mga biktima nito na lumipat kay Louis kaya simula noon sinubaybayan niya na si Louis at ngayon sa kanya na naman lumipat ang sumpa. Determinado si Morris pigilan ang sumpa kaya gumawa siya ng plano upang wakasan ang kadena ng sumpa. Ipinaliwanag ni Morris na para maputol ang sumpa, kailangang mamatay ng biktima sa ibang paraan kung saan wala sa kontrol ang demonyo. At sa pamamagitan nito ay masisira ang kadena ng sumpa at maglalaho ang demonyo na walang bagong biktima na makakapitan. Bilang isang doktor, pinaliwanag ni Morris na may iba siyang naisip na paraan kung saan patitigilin niya ang pagtibok ng puso ni Sky at kapag naalis na ang sumpa ay i-resuscitate nito ang kanyang puso upang buhayin siyang muli. Tiniyak ni Morris sa kanya na ang proseso ay hindi magsasapanganib sa kanyang buhay. Ngunit ang matinding planong ito ni Morris ay nagpagalit kay Sky kung saan inakusahan niyang baliw si Morris at sinigawan. Ang kanilang pagtatalo ay nakapukaw sa atensyon ng iba pang mga parokyano sa bar, kaya dahil dito nakilala nila si Sky at napilitan si Sky na umalis. Ngunit sa kaibuturan ni Sky, naniniwala talaga siya sa mga sinasabi ni Morris subalit pinangungunahan lang siya ng kanyang takot. Lalo pa siyang nawalan ng pag-asa sa pag-uwi niya nang malaman na umalis na si Gemma at wala na siyang makakasama. Dahil dito sinimulan ni Sky mag-impake, binabalak na magtago ng ilang araw. Sa sumunod na sandali, ginagambala na naman siya ng kanyang halusinasyon. Kahit batid niyang isa lamang itong guni-guni, pero hindi pa rin niya mapigil ang maparalisa sa takot. Nang magkamalay si Sky, natagpuan niya ang kanyang sarili sa silid ng ospital. Ipinaliwanag ni Elizabeth na ilang beses niya siyang tinawagan at nang tingnan niya ito sa kanyang silid ay nakita na niya siyang walang malay.
At ngayon 3 araw nang nakoma si Sky. Ipinagpalagay ni Elizabeth na ang pressure mula sa charity gala event ay nakaapekto ng husto sa kanya, kaya kinansela muna niya ang lahat ng paparating na event ni Sky at pinayuhan siyang magpahinga at maghanda para sa kanyang konsyerto kinabukasan. Si Sky, na natatakot, ay iginiit na hindi na siya makakapagtanghal, ngunit ikinagalit lamang ito ni Elizabeth at tumangging makinig sa kanyang paliwanag. Nang makita ang pagwawalang bahala ng kanyang ina, at tanging pera lang ang mahalaga para sa kanya, si Sky ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Biglang binasag ni Elizabeth ang salamin, kumuha ng matalim na tipak, at sa malagim na eksena ay pinatay nito ang sarili sa harap ng kanyang anak. Sa takot, si Sky ay nagmadaling bumangon sa kama at nagtangkang tumakas. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, lalo siyang natakot nang matagpuan ng dugo ang tipak ng salamin na ngayon ay nasa sarili na niyang mga kamay. Paglingon niya, nakita niya si Elizabeth na nakahandusay na walang buhay na puno ng dugo. Natatarantang sinasampal ni Sky ang sarili ng paulit-ulit, sinusubukang gumising sa realidad, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito guni-guni, at naisip na siya ang pumatay sa kanyang ina. Habang pilit na ginigising ang sarili sa realidad, may biglang kumatok sa pinto. Ito ay si Joshua, at mabilis na tumakbo si Sky sa pintuan upang ilak ito. Nagutos siya kay Joshua na dalhan siya ng malamig na inumin, at pagkaalis ni Joshua ay sinamantalan niya ito at mabilis na tinakpan ang bangkay ng kanyang ina sabay nagmadaling umalis na hindi na nag-aksaya pa ng oras. Nang makarating siya sa unang palapag, nagulat siya nang makitang puno ng mga tao ang lobby, kabilang ang mga pulis malapit sa main entrance. Nagkunwaring kalmado at tinahak ang daan patungo sa labasan sa likod. Akmang aalis na siya, nabangga niya ang kanyang assistant na si Joshua, na agad namang napansin ang dugo sa kanyang damit. Sa pag-aakalang nasugatan si Sky, sumigaw siya para humingi ng tulong. Ilang sandali pa, pinalibutan siya ng mga medical staff. Tinawag ni Sky ang isang kalapit na pulis at nagkunwaring bumagsak sa kanyang mga bisig, para lamang kunin ang pistol nito at pilitin ang mga tao na lubayan siya. Nagawa ni Sky na makatakas sa ospital at nakalabas, at doon ay nasalubong niya si Gemma na dumating para kamustahin siya. Tumakbo siya sa tabing kalsada, nang hijack ng kotse, at umalis para hanapin si Morris. Sa kabila ng pagtanggi ni Sky, iginiit ni Gemma na samahan siya upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos tinawagan niya si Morris para kumpirmahin ang kanyang lokasyon. Akmang ipapaliwanag niya na kay Gemma ang lahat, nagsimulang mag-ring ang phone niya. At sa nakakakilabot na eksena, ipinakita ang caller ID na ang tumawag ay walang iba kundi si Gemma. Nag-aalangang na sinagot ni Sky ang tawag, at sa kabilang linya ng telepono ay humingi ng paumanhin si Gemma na nagsasabing ngayon lang niya nakita ang mga mensahe ni Sky noong nakalipas na mga araw. Ibig sabihin ang Gemma na nakasama niya ay parte din sa kanyang mga halusinasyon na kagagawa ng demonyo sa kanyang isipan. Hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng realidad sa ilusyon, at napagtanto ni Sky na ang Gemma sa tabi niya ay isa ring guni-guni. Gemma hates you, Sky. Ang halusinasyon ay ngumiti ng nakakatakot sa kanya na nagpasindak kay Sky. No one cares about you. Mariing pinikit ni Sky ang kanyang mga mata, pinipilit ang sarili na takasan ang bangungot. Nang muli niyang buksan ang kanyang mga mata ay natuklasan niyang nasa kontrol niya ang pagmamaneho at muntikan na siyang mabangga. Nang sa wakas ay magkita na sila ni Morris, iniabot niya sa kanya ang baril, sinasabi na gamitin ito sa kanya kung sakaling mabiguman ang kanilang plano. Sinundan niya si Morris sa isang madilim na silid. Ipinaliwanag ni Morris na ang prosesong gagawin nila sa pagpapahinto ng tibok ng kanyang puso ay kailangang maisagawa ng mabilisan upang maiwasang mapinsala ang kanyang utak. Kaya kailangan nilang isagawa ang operasyon sa malamig na temperatura upang makapagpabagal ito sa proseso at magkaroon sila ng mas maraming oras sa operasyon. Nang isagawa na nila ang plano, biglang sinabi ni Morris na may kailangan siyang kunin at lumabas muna pansamantala. Ngunit matagal bumalik si Morris at nagsimula na namang makaramdam si Sky ng kakaiba. Tumulo ang ilang patak ng dugo mula sa itaas. Tumingala siya sa takot at natuklasan niya ang isa pang bersyon ng kanyang sarili sa kisame. Sa sumunod na sandali, nang muling lumitaw ang figura sa kanyang harapan,
Kinuha ni Sky ang isang hiringgilya at itinurok ito sa kanyang sarili. Napasigaw ang halimaw sa takot sa kanyang mga kilos. Gayunpaman, nagsimulang lumabo ang paningin ni Sky. Sa pag-aakala niyang sa wakas ay napaalis niya na ang demonyo sa kanyang sarili, natakot siya nang malaman niyang buhay pa siya, at ang hiringgilya sa kanyang kamay ay naglaho. Dahil sa gulat, si Sky ay nagmadaling tumayo, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na nakulong sa loob ng isang metal shell. Ang metal shell ay dahan-dahang bumukas, at isang sinag ng liwanag ang direktang bumungad sa kanya. Natagpuan niya na lang ang kanyang sarili sa entablado sa opening night ng kanyang tour, napapalibutan ng isang pulutong ng libo-libo niyang tagahanga. Lumalabas na lahat ng naranasan niya noon ay isa lamang palang ilusyon na kagagawan ng demonyo. Sa huling eksena, ipinakita na ng demonyo ang totoo niyang anyo na sobrang nagpasindak kay Sky. Habang ang mga tagahanga ay nagsisigawan, si Sky ay biglang bumagsak sa entablado at isang katahimikan ang bumalot sa buong venue. Sumugod ang kanyang team para tingnan siya, ngunit bago nila siya maabot, tumayong muli si Sky at muling naghiyawan ang mga nalilitong tagahanga. Pero sa pagkakataong ito, si Sky ay ganap ng kontrolado ng demonyo na may nakakapangilabot ng ngiti. Dahan-dahan niyang itinaas ang mikropono sa kanyang kamay at pagkatapos, pinatay niya ang sarili sa harap ng buong crowd, at malamang, sa libo-libong tao na nakasaksi nito, ay libo-libo din ang susunod na magiging biktima ng demonyo.